Happy day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay Annual Income Tax Return para po sa mga individual taxpayers. Marami pong nalilitong mga individual taxpayers kung ano daw po ang gagamitin nilang Annual Income Tax Return ngayon sa darating na April 15, 2019, covering the calendar year 2018. Okay? So, because of our train law, yung ating annual income tax return para po sa mga individual taxpayers, pag sinabi pong individual taxpayers, yun yung mga self-employed individuals, professionals, estates, and trusts. Apat. Self-employed individuals, professionals, estates, and trusts. Okay? Yung annual income tax return natin ay nahati ng tatlo. Tatlo po yung available nating annual income tax returns para po sa mga individual taxpayers. Okay? Unahin po natin sa Annual ITR 1700. Okay? Itong Annual ITR 1700 ay available na po sa manual filing. Hindi pa po available yung Annual ITR 1700 sa mga EFDS filers at EBIR form filers. Per Revenue Memorandum Circular Number 19, 2019, yung mga EBIR forms daw, gamit muna ng manual filing. Yung PDF file, tapos manually mo siyang pipill out. O kaya, pilapan mo sa computer mo, tapos i-print na lang, tapos pirmahan. Para kanino yung Annual ITR 1700? Para po yan sa mga purely employees na walang business or practice of profession during the same calendar year 2018. Ang gagamitin po nilang annual ITR ay 1700. Sino yung mga empleyado? Ang tatanong ay, sino yung mga empleyadong required mag-file ng annual ITR 1700? Lahat ba ng empleyado po ng ating business establishments ay required mag-file ng annual ITR? Hindi po. Dalawang klase lang po ng empleyado ang pwedeng mag-file ng annual ITR 1700. Yung una, mandatory na empleyado. Yung mandatory na empleyado na mag-file ng annual ITR 1700, yun yung mga not qualified for substituted filing. If they are not qualified for substituted filing, required sila mag-file ng annual ITR. One of the reasons kung bakit sila not qualified for substituted filing is because they have two or more employers during the same calendar year 2018. Yun yung nag-resign sila ng March, tapos natanggap sila sa company B ng April or subsequent month during the same calendar year 2018. Okay? Meron silang two or more employers. Required po sila mag-file ng annual ITR 1700. And yung mga empleyadong tax due is not equivalent to tax withheld as remitted by their employer. Required po sila mag-file ng annual ITR 1700 if they are purely employees. Walang business or practice of profession at the same time. Pangalawang empleyado po na pwede mag-file ng annual ITR 1700, purely employees, yung optional. Yung hindi sila mandatory because qualified sila for substituted filing. Ang ibig sabihin po ng qualified for substituted filing, hindi sila required mag-file ng annual ITR. Pero pwede silang mag-file optional ng annual ITR 1700. Bakit? Kapag nag-loan ka sa bangko, hindi tinatanggap yung 2316. Yung BIR form number 2316, hindi tinatanggap ng bangko yon or other government agency or for visa kung mag-travel ka. Hindi nila kilala yon. Ang kilala nila, annual ITR. So yung mga empleyado po na gustong makakuha ng annual ITR 1700, pwede po kayong mag-optional filing ng 1700 at wala naman po kayo babayaran doon. File lang po ng annual ITR at ipapareceive mo yun sa RDO mo on or before April 15, 2019. Okay? Pangalawang annual ITR 1701A. Para kanino yung 1701A? Para yan sa mga purely business owners or practicing professional. Kung meron tayong purely employees, meron tayong purely business owners or self-employed individuals or professionals.
na hindi empleyado at the same time. Their source of income is from their business, operation of business, or practicing their profession. But they are not employee at the same time, calendar year 2018. If that is the case, annual ITR 1701A ang gagamitin nila kapag 8% income tax rate ang pinili nila or 40% optional standard deduction. Okay? Available na po yung 1701A sa EBIR forms at manual filing. Hindi pa po available yung 1701A natin, annual ITR, sa EFPS filers. No? In accordance with Revenue Memorandum Circular Number 17, 2019, pwede niyo po makita yon. Inallow po tayo ng Commissioner of Internal Revenue na gumamit ng EBIR forms, yung mga EFPS filers po na hindi pa rin available, yung annual ITR 1701A. So gamit muna po ng EBIR forms natin. Sa mga ATC students po natin, ATC students, RWB book owners na may how to file and pay your taxes na RWB book, available na po yung ATC video natin para sa 8% income tax rate and 40% OSD using the annual ITR 1701A. Pati din po yung ating purely compensation income earner na annual ITR 1700, available na rin po dito. Pwede nyo na pong pag-aralan anytime. Kung hindi naman po applicable sa inyo, katulad po yung annual ITR 1700, ayaw nyong pag-aralan, pwede nyo naman pong ibigay sa iba. Ipahiram nyo muna yung account nyo, ipanood nyo sa iba yung kakilala nyo, para mapag-aralan din po nila. Para po hindi masayang yung ating ATC videos na kasama po sa ating RWB book. Okay? Available na po yun. Pag-aralan nyo na po para makapag-file na kayo and pay ng annual ITR nyo. Okay? Malapit na pong deadline, April 15. Pangatlong annual ITR na applicable or available sa ating mga individual taxpayers, 1701. Pero yung 1701 na tinutukoy ko, okay? Ito po yung 1701 na makikita nyo, annual ITR, 4 pages na lang po yan. Do not use the old BIR form. Sa 1700, may bago na. Do not use the old BIR form, 1700. May bago na rin tayong 1701A. Do not use the old BIR form 1701 because 12 pages pa yon. Sa dinami-dami ng pages nun, hindi mo alam kung anong ilalagay mo. Tama? Pangalawa, old. Old pa yung tax table doon sa old BIR form. Diba? Yung first bracket nun, from 0 to 10,000 pesos, may babayaran kang 5% income tax. Tama po ba? Pero yung bago nating tax table, because of our train law, effective 2018, 0 to 250,000 pesos, wala ka nang babayarang income tax. So do not use the old BIR form 1701 para sa individual taxpayers kasi ma-overstate yung income tax na babayaran nyo imbes na wala tayong babayaran. Okay? Yung annual ATR po na pangatlo, 1701, may revision date po lahat yan na January 2018. Hanapin nyo po sa baba ng annual ITR number, BIR form, may nakalagay revision date na January 2018. Ibig sabihin, yun po yung gagamitin nating BIR form. Not yung nakalagay na June 2013. Old pa yon. Sino ang gumagamit ng annual ITR 1701? Okay? Unang-una yung gumagamit dyan, mixed income earner. Yung mixed income earner, employee at the same time may business or practice of profession katulad ko. Nung nag-file ako ng annual ITR ko for the calendar year 2017, na-file ko kaagad yon ng January 12, 2018 yata. Mga January 2018, covering the calendar year 2017, na-file ko kaagad. Pero until now, March 31, 2019, hindi ko pa na-file yung annual ITR ko na 1701. Ito yung applicable sa akin kasi hindi mo ako purely business owner or practicing profession. I am the president of our company, Accounting Tutorial Center. For taxation purposes, president is an employee. So dito ako papasok sa mixed income earner, 1701. Naging available lang to mga last week or third week ng March. At marami pang glitches or sablay doon sa ating BIR form na 1701. Okay? Applicable din po itong 1701 annual ITR sa mga aid, allowable itemized deduction, even if purely business owner sila or purely practicing professions, pero ang pinili nilang method of deduction ay allowable itemized deduction,
ito ang applicable sa kanila, Annual ITR 1701. Makikita nyo po sa ating left side ng video, yung sample nating Annual ITR 1701, 4 pages na lang yan. Applicable din po yan sa mga exempt, lalo na po yung mga BMBE income tax exempt. Sa mga students po namin na nakapag-avail ng income tax exemption under BMBE in their respective RDO, ito na po yung Annual ITR na gagamitin natin, 1701. Kaya nga lang, kung exempt ka, meron pa pong additional 4 pages to na attachment. Okay? Available din po itong Annual ITR 1701 sa mga estates and trust. Estates and trust po. So, bali, 4 ang gagamit nito. Mixed income earner, allowable itemized deduction, purely business, or purely practicing profession, exempt or special rates, estates, and trust. Okay? So, these are the available annual ITRs po para sa mga individual taxpayers. Sa mga kakilala nyo po na hindi pa napapanood yung ating mga ATC videos, please forward this ATC video sa kanila para ma-educate natin sila, para malaman din po nila kung anong annual ITR yung dapat nilang gamitin. Okay? Sa mga RWB book owners po natin ng How to File and Pay, gagawa na po kami ng ATC videos para po sa annual ITR nating 1701 annual ITR para po mapag-aralan nyo na. Okay? Kasi hinintay lang namin yung changes doon sa ating annual ITR 1701. This is available, annual ITR, available na po ito sa manual filing at EBIR forms. Hindi pa po available sa EFPS yung annual ITR 1701. Okay? Naglabas po ng Revenue Memorandum Circular yung Bureau of Internal Revenue, RMC 37-2019. Yung mga EFPS po filers na hindi pa available yung annual ITR na bago, 1701, in their system, gumamit daw muna ng EBIR system ng BIR. Okay? Ang applicable po na EBIR forms version ay 7.4.1. 7.4.1. I-download nyo na po ito sa BIR website. 7.4.1. EBIR forms version. Although available po sa manual filing yung annual ITR 1701, huwag po kayong gagamit ng manual filing, yung PDF file, tapos pipilapan mo manually o kaya sa computer mo. Kasi po, puro siya glitches. May mga something is wrong. May mga mali doon sa manual filing 1701 annual ITR. Naglabas po ng workaround procedure yung Bureau of Internal Revenue. Yung mga manual filer ng 1701, gumamit muna ng EBIR form. Doon natin siya pipilapan sa EBIR forms. Kasi kulang yung field doon sa manual filing ng annual ITR. Okay? And these are the available annual ITRs para sa mga individual taxpayers. If you are purely employees, use annual ITR 1700, yung bago na, yung may revision date na January 2018. Sa mga purely business owners or practicing profession na gumagamit ng 8% income tax rate or 40% OSD, optional standard deduction, gamit na po kayo ng annual ITR 1701A. And sa mga mixed income earner katulad ko, o yung mga purely business owners or practicing profession na hindi empleyado at the same time, pero gagamit ng allowable itemized deduction option as a method of their deduction, gumamit po ng annual ITR 1701, pero pakigamit po yung EBIR forms filing natin 7.41 version. Okay? Kasi puro glitches pa yung manual filing. Available din po ito sa mga exempt and special rates, estates, and trust. So, these are the available annual ITRs covering the calendar year 2018. Wag na tayo gumamit ng all BIR form annual ITR, yung may June 2013 na revision date, because old pa yung tax table doon at 12 pages pa yung annual ITR na yun. Okay? Wala na rin po tayong personal exemption starting calendar year 2018 because of our train law. Wala na rin po tayong 25,000 pesos na additional exemption per child, maximum of 4. Tinanggal na po yon ng ating train law because yung first bracket ng ating tax table up to 250,000 pesos, wala na tayong babayarang income tax. Kaya tinanggal na yon. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang deadline po nito lahat on or before April 15, 2019. Covering the calendar year 2018
huwag kayong umasang merong extension ng deadline, masasaktan lang kayo. Okay? Mag-stick na po tayo dun sa deadline. Okay, huwag po tayo magpasa ng deadline kasi maraming magpapasa. Dapat po ahead of time or sa darating na linggo. Okay? Para hindi tayo pumila ng mahaba. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa mga other ATC videos natin. Yung mga RWB book owners po natin, available na po yung ATC videos natin sa 1700 and 1701A. Pag-aralan nyo na po, panoorin nyo na at your convenient time. Okay? Online na po tayo. Papadala po namin sa inyo yung libro at mag-aaral po tayo online na. Tayo pa rin po nag-i-explain kung paano siya pipilapan. Okay, paano siya pipilapan? Ano yung mga required attachment? Saan mo siya ipapasa? In-explain po natin dito. Okay? On a report, April 15, 2019, our deadline. And before we end our ATC video today, we would like to give you a beautiful educational quote. The obstacles you face are not roadblocks to your goals. They are stepping stones to your success, by Robin. Napakaganda. Okay? So yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, hindi siya struggles. It is a preparation to what we want in our lives. If you want to be successful, hindi straight path ang dadaanan natin. Bako-bako yun. Okay? Pero it is a preparation to what we want in our lives. It's not struggles, it is preparation. Okay? Naniniwala ako doon. Okay? And if you want to inquire or send questions, sa Facebook page na lang po natin, Accounting Tutorial Center. If you have other questions based on our topic or even if beyond our topics, please send your message or questions on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Like nyo po yan, follow nyo po yan. Nagpo-post po tayo ng mga helpful information natin. Okay? And please join our Facebook group, Real World Bookkeeping. May mga helpful files tayo dyan na ina-upload. Hindi kasi pwedeng i-upload yung files, PDF file sa Facebook page. Kaya gumawa tayo ng Facebook group natin. Real World Bookkeeping. Even if you are not our students of RWB Book, pwede po kayo mag-join dyan. Okay? In our YouTube channel, kung napapanood nyo kami sa YouTube channel namin, Accounting Tutorial Center, but you did not yet subscribe now for our future pre-ATC videos explaining our tax compliance in the Philippines. Okay? If you have other questions po regarding our topic today, sa lang po namin, Facebook page namin, or comment below our ATC video, sasagutin po namin kayo. Thank you for inquiry. In our Vimeo Accounting Tutorial Center, follow us on our Vimeo account, Accounting Tutorial Center. Same videos lang naman po yan, same lang, pero iba yung quality ng Vimeo. And online na po tayo. Hindi na po tayo nagkakandak ng seminar sa iba't ibang lugar to teach our tax compliance, bookkeeping, financial statements, train law. Okay? Kasi nakita po namin in 2018 merong conflict. Yung iba nating participants, hindi sila maka-attend kasi may conflict sa schedule or malayo, hindi natin ma-reach sila sa sobrang layo ng kanilang location. So we decided na mag-create ng libro, tapos yung libro, meron siyang kasamang online ATC videos na mag-i-explain, magdi-discuss, mag-a-apply ng contents ng libro natin. Kung gusto niyo pong matuto kung paano mag-fill out ng iba't ibang tax returns, saan siya ipapile, saan siya babayaran, nandito po yun. Okay? So, this is our RWB book, How to File and Pay Your Taxes. Dalawa po ito, isang lecture at isang practice set. Nandito po yung mga iba't ibang tax returns. Updated na po ito ng train law. Ito po yung mga pipilapan natin. Ito yung pagpapraktisan natin. Hindi yung sarili nyong business. Pag dito ka nagkamali, pwede pa siyang i-correct. Pero kapag sa tax compliance natin yung actual, penalty na kagad yun. This is the lecture. Nandito po yung mga data natin na gagamitin and other helpful information. Okay? We do not require college degree. We do not require high school diploma. We do not require elementary graduate. What we require is willingness to learn. If you are willing to learn, nandito po kami para turuan kayo. Pag-aralan po natin to, whether we like it or not, we have to comply with our tax compliance as part of our business. Okay? Hindi po natin siya matatakasan. Pwede natin siyang pag-aralan. Okay?
Pangalawa po, para maiwasan natin yung mga ibang taong na nanloloko sa atin kasi hindi natin to alam. Mag-aral po tayo, mag-invest po kayo sa education nyo. Okay? The most expensive is our ignorance. Just because hindi natin alam to. Okay? Even if hindi po kayo ang gagawa ng mga tax returns nyo, mano man lang sana magkaroon tayo ng general knowledge para mapag-aralan natin to, ma-review natin kung tama ba yung ginagawa ng ating staff, bookkeeper, accountant, or ibang tao na nagpapapirma lang ng ating tax return sa atin. Okay? And nagtuturo din po kami ng bookkeeping. Ito po yung bookkeeping natin. Kung gusto niyo pong matuto kung paano po mag-record ng transactions in your books of accounts, para hindi tayo nagpe-penalty sa tax mapping, may kasama na po itong mga sample na books, actual RWB books of accounts. Okay? This is our RWB bookkeeping, at ito po yung mga kasama niyang isang set, books of accounts. Dito tayo actual mag-record ng transaction sa books of accounts. Online na rin po yung ating pag-aaralan. I-ship po namin sa inyo to, free shipping. The investment fee is 4,999. 4,999 din po ito, lifetime investment na. One-time investment for our lifetime business or practice of profession. Okay? And financial statements, kung gusto niyo pong matuto kung paano gumawa ng sarili niyong financial statements, malaman niyo kung kumikita ba yung business niyo o hindi, at one of the required attachments ng annual ITR kapag 1701 ang pinili niyo is the financial statements. Kung gusto niyo pong gumawa ng sarili niyong financial statements, even if you are not accountant, even if you are not bookkeeper, basta willing ka matuto, meron po tayong sample format dito ng financial statements na copy-paste, 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 copy-paste lang. Okay? Pero i-discuss natin siya before we copy-paste. May sample format po tayo dito ng income statement, balance sheet, cash flow, equity, notes to financial statements, katulad po nito. May sample po tayong format ng income statement na in accordance na ayon sa BIR Rules and Regulations natin, RR 7/2007, for the complete set of the financial statements na i-attach mo sa annual ITR mo, or kahit hindi ka required mag-attach ng financial statement sa annual ITR mo kasi 8% income tax rate ka or 40% OSD at ang ginamit mong annual ITR ay 1701A, malaman natin kung magkano yung kinikita natin sa isang taon para makapag-decide tayo kung magba-branch out ba tayo or hold muna, or magkano pa ba yung pera natin sa bangko, magkano pa ba yung utang natin, magkano pa ba yung pautang natin, magkano pa yung natitira ng inventaryo. Financial statements ang sasagot nun, wala nang iba. Okay? At kung gusto nyo pong matuto kung anong mas magandang tax planning, 8% income tax rate ba, 40% optional standard deduction ba, or allowable itemized deduction ba, this is our train law na magtuturo po sa atin through our online ATC videos para sa ating mga iba't ibang tax updates including the tax planning. Okay? Yung mga students po natin na kakasimula lang ng business nila, nag 8% income tax rate sila, wala silang binayarang income tax muna. Kasi under 8% income tax rate, exempted ka sa percentage tax. At kung hindi ka lalagpas ng 250,000 pesos annual gross sales, gross receipts, wala ka ring babayarang income tax. Registration fee na lang at saka withholding tax. Applicable po yun sa mga nagsisimula pa lang na business. Okay? 4,999 din po ito. And yung ating financial statements, 4,999 din. Okay? Free shipping po ito. May makukuha po kayong Certificate of Enrollment from our company, ATC. Kasama po yun sa RWB book natin. Okay? And maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig nyo ngayon at pag-aaral natin. Ito po yung available annual ITR sa mga individual taxpayers, 1700, 1701A at 1701. Na-discuss na po natin in details yan kung sino-sino yung mga gagamit ng annual ITR, bawat isa. Paki-review na lang, paki-post mo na lang, o kaya paki-balik mo na lang kung hindi nyo po naintindihan, tapos panoorin nyo na lang ulit. At paki-share ito sa mga colleagues nyo, friends nyo, workmates nyo, na naguguluhan din sa annual ITR kung ano ba ipapasa. Ito na po yung sagot. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. As we always said, pakisabi din po sa iba,
Be educated and you will be empowered. Okay? Pag nagbe-business po tayo, hindi po tayo pwedeng maging mangmang sa Philippine tax compliance natin because yung ignorance po natin will result to unnecessary and excessive penalties plus agony in our mind. Wala tayong peace of mind because we do not know ano ba yung BIR tax compliance. Pinipirmahan lang natin siya, tama ba yun or mali. Okay? Be educated and you will be empowered. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa other ATC videos natin. Maraming salamat po. This is your RWB speaker, Mr. Mark Laday Bumagat, na laging nagsasabing, be educated and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa other videos natin. Bye-bye!